Ito ang totoo. Ang pagiging malayo at mahirap puntahan ng Kalayaan ang isa sa mga dahilan kung bakit napapanatili ang kanyang ganda. Saan ka na lang ba makakakita ng nakamamanghang dalampasigan gaya nito? Na wala pa ni isang malaking resort o dagsa ng mga turista. Dito sa Sibang Cove, napakalawak ng playground ng mga kabataan sa isla. Kanila ang lahat ng ito. Pwedeng pasyalan at mag-enjoy kahit kailan. Kanina ko pa pinag-iisipan kung mag-swimming ako kaya lang, di ba naman itsura ng dagat? Ganda ng kulay ng tubig. Talagang I can't resist. Sa unang tingin, paraiso ang Kalayaan. Pero iba ang ganda ng tanawin sa bigat ng realidad. Para sa mga taga rito, hindi madali ang araw-araw na pamumuhay. Hello po, good morning! Morning po, sir. Kamusta po kayo? Ganito na lang, may God bless you. Nakilala ko si Nanay Florenda o mas kilala bilang si Nanay Purit at ang kanyang anak na si Maricel. Araw-araw, nagpupunta sila sa tabing dagat para maghanap ng ikabubuhay. Nandito na ang ilang kabarangay ni Nanay Purit. Ito ang kanilang pakay, ang mga lumot na tumutubo sa batuhan. Patyaga itong iniipon ng mga kababaihan para ilako sa ibang residente. Yung ganito po kalaki, magkano po ang benta dyan? Ganito ang kalaki po, 10 peso lang. 10 pesos? 10 pesos po. Wow, ano lang, no? Mura lang, ano? Kahit na mahirap Kahit kunin. mahirap. Kasi kung pagmahal mo dun sa bayan, sabi niya, masyadong mahal. Sabi niya sa amin, hindi naman alam, mahirap lang kumuha ng ganito. Healthy po ba ito? Pwede po ba tikman? Pwede po. Sige, tikman mo. Kukurot lang po ako na maliit. Parang gulay ng dagat. Oo, talaga, sir. Masarap. Hindi ko ina-expect na masarap siya, ha? Akala ko parang lasang maalat lang. Hindi. Maraming bumibili ng ganito. Kaya pag hinaluan niyo po yan ng konting kamatis, Oo, sir. konting suka. Suka. Simple man tignan, di biro ang trabahong ito. Kalaban niyo dito yung araw, no? Oo, sir. Mainit. Mainit. Matagal ka pag nakayuko. Tapos yung nakaupo, sir, mahirap na umupo. Nakakangawit, no? Nangawit ang mga paa mo pag ano. Minsan hindi ako makakatayo kasi hirap nang mag-upo. Oo. Masakit sa kasukasuan. Oo, sir. Sa buong umaga, mga nakakailang ano po kayo? Mga 20, ganun lang, sir, ang nakuha namin 20 kasi. na bilog. Oo, sir. So ano lang yun? 200 lang yun? 200 lang po, sir, pag ano. Yan ang kabalintunaan ng lugar gaya nito. Sagana sa ganda at natural na mga yaman. Pero limitado ang mga oportunidad para sa mga residente. Pagkatapos ng trabaho, si Nanay Florenda
umuuwi sa bahay para alagaan ang kanyang asawang may kapansanan. Maliit pa lang daw ang kanilang mga anak nang mabulag ang kanyang mister. Mula noon, si Nanay Florenda na ang kumakayod para sa 8 nilang mga anak. Sa gabi, pag alas 12 ng gabi, hindi na ako makatulog. Nag-iisip na ako ng pagpuntahan ko ng paghanapan ko ng pagbuhay namin. Oo, yun ang ginagawa ko. Kasi masyado kaming mahirap. Sa araw-araw na pakikipagsapalaran ni Nanay Florenda, malayo sa isip niya ang turismo. Pero minsan, may nakaenkwentro siyang bisita na nag-iwan daw ng marka sa kanya. Sinabi ko sa kanya, kumukuha na ko ng ganito ma'am para ibibenta ko doon sa bayan. Ibibili ko ng pagkain namin. Sabi ko sa kanya, binigyan akong 500. Nagpapasalamat ako, nag-umiyak ako.